Ayan, for example, ikaw ay isang OFW, nakauuwi ng Pilipinas. Siyempre, minsan may mga magpaparamdam niya, manghihiram ng pera, na kailangan nila ganung pera. So, ang mindful thinking kasi ng mga tao ganun, pagka dumating ka galing abroad, marami kang pera. Hi guys! Welcome po sa aking channel. This is Lynn Malakay po. Simplify Happiness. Simpleng buhay, buhay na walang arte, less stress. Samahan niyo po ako sa aking simpleng vlog for today. Ayan, usapang utang. Ayan, bakit nga ba pag may nangutang po sa atin, tayo pa ang nahihiyang maningil. So, ayan, usapang pera, budget, ayan, pamilya, sa aking vlog for today. Isang magandang buhay po sa ating lahat. Ayan, isang magandang buhay po sa ating lahat. So, itong vlog na ito, based lamang po sa aking experience. So, kung ano po yung aking sinishare sa aking mga video, sa aking mga vlog is based on my experience lang po. So, last Wednesday po kasi yun, naging usapan po is yung budget ngayong pandemic. So, may nag-comment kasi doon, ang comment niya is, ayan, sis, minsan kasi nagpapautang tayo, minsan nahihiyang maningil, kaya nauuwi sa bigay. Syempre, ang nag-comment nun ay walang iba kundi si Magandang Dilag. Puso ko iyong binihag. Ayan, syempre none other than Sis Liza Spurgis Vlog. So, ayun nga guys, ang kanyang comment ay yun na minsan nga daw pag tayo po ay nagpapautang, nahihiya tayong maningil, nauuwi na lang po sa bigay. Ayan, syempre si Sis Liza Spurgis Vlog, ayan, sa may magandang muka sa larangan ng YouTube. Ayan, ang ganda ng kanyang mata. Lagi ko nga sinasabi, ang kanyang mata ay nagsasalita, makuha ka sa tingin. So, ayan, ang ganda kasi ng kanyang mata. So, hinahangaan ko yung kanyang mata. Ayan, so nag-comment po siya. Kaya ang mata niya is makuha ka sa tingin. Ayun. So, ayun nga, nag-comment po siya. So, ayun yung ating pag-uusapan po ngayon. Ayan. Again, this is based on my experience. So, ayan. Pag may lumapit kasi sa ating mangutang kasi, syempre, kaya nga nangungutang, yun. Kasi, siyempre, may kanya-kanya naman dahilan po kung bakit nangungutang ang tao. So, syempre, itong tips na ibibigay ko para wag na tayong magkaroon mahiya na maningil. So, this is based on my experience lamang po, kagaya po ng sabi ko. So, sana makatulong ang tips na to para sa inyo, lalo na yung mga OFW dyan na mga ka-vlogger ko. Syempre, pag sinabing OFW, ang iniisip kasi ng tao is ayan, maraming pera, nagiging takbuhan ng pangungutang kayo kaagad, lalo na kung padating kung nakauwi kayo ng Pilipinas. Ayan, syempre ang daingan, ang takbuhan is kayo. So kasi ang ganun ang thinking ng tao kaya lumalapit at nanghihiram sa inyo kasi yun, iniisip nila that na may marami or may extra pera kayo. Kahit hindi pa kayo nakakauwi ng Pilipinas, ayan, may message kayo, ayun, kayo yung nagiging takbuhan talaga, mga most of the time talaga, kasi mga working abroad, nagiging daingan at takbuhan ng mga nangungutang. Na tip para huwag mahiyang maningil ng mga umutang sa'yo. So, ayun, number 1, ayan, alamin kung saan niya gagamitin ang kanyang inutang. Syempre, dapat ganun. Aalamin natin kung saan niya gagamitin yung pera. So, pagka may lumapit at nangutang, sabihin, pahiram ng pera, or tatawag sa iyo yan, ganyan, sasabihin, hello, Sis Marlene na yan, baka pwedeng makahiram ng pera kasi emergency lang, kailangan ko talaga ng pera. So ikaw naman sasabihin mo,
hindi mo na maano kasi sasabihin niya agad emergency. O sige, sige, papadala ko sa'yo. Ihulog ko sa account mo. Huwag mo na ihulog sa account. Pa-Gcash mo na lang. Kasi, may paggagamitan ako ng pera. Importante. So, sabihin mo naman, saan ba gagamitin ang pera? Tanong mo talaga ganun. Saan mo ba gagamitin ang pera? May sale kasi dito May sale. 1 day sale na lang. So, ayan, 50% off ang mga gadget dito. So, bibili ko ng ganito. For example, ayan. Mangungutang lang pala para bibili ng ayan ang mga Samsung A42. Sinample ko lang po sa anak ko po ito. Ayan. Na sinample ko lang kasi ito bigla ko lang po kasi during the time na nag-aaral po siya. Ayan. Ang kanyang cellphone is the keypad, yung may antenna na mahaba. So, ayan, sabi ko sa kanya, mag-aral ka, subsub mo ang ulo mo sa pag-aaral mo at pagdating ng panahon, lahat ng bagay na gusto mo, mabibili mo. So, ito yan, bigay lang sa kanya free. Ayan. So, ayan, pinlex ko lang, sinample ko lang po doon sa aking So, ayan, binigay sa kanya. So, ayan, sabi ko nga, mag-antay ng tamang panahon at magkakaroon ka rin niya. So, yun. So, yun nga dapat guys, alamin natin kung saan ba niya gagamitin yung pera na hinihiram niya or yung kanyang inuutang. So, kasi baka mamaya, ayun, may ibibili lang ng gadget or kasi may mga reason niya kung bakit talaga mangutang. For example, baka ibabayad niya lang din kasi may nautangan siya, ibabayad niya rin. Pambayad din sa utang. So, yun, hindi na lagot-lagot yung utang niya kasi yung inutang niya, ipambabayad din utang hanggang sa uutang siya ulit, pambabayad niya sa utang. So, yun. Ano pa ba yung mga ibang reason kung bakit nanghihiram ang mga nangungutang? Yun, pwedeng dahilan is na short ang budget, hindi lang na-late lang ang budget, yung panggastos ng pamilya. So, yun. So, pagka gano'n na inaalam mo kung saan niya gagamitin yung pera, mas makakagaan sa iyo yun na kung halimbawa is kung mas makakagaan sa iyo yun na hindi ka mahihiya na singilin siya. Eto, aminin natin, minsan may bigla na lang kumbaga minsan may magpaparamdam sa messenger tapos mga ilang araw mga ngamusta o mga ilang araw mga ngamusta din, all of a sudden bigla ayun, mangungutang. So, pwede mong itanong kung halimbawa nagsasabi siya na pahiram ng pera, o di syempre karapatan mo yun na magtanong kasi yung pera mo naman ang gagamitin mo. So, sabihin mo, saan mo ba gagamitin yung pera? So, kung tingin mo naman na hindi naman worth it yung paggagamitan nung kanyang hinihiram, so nasa iyo pa rin ang desisyon kung siya ay pautangin mo o pahiramin mo. So, yan, so number 2 naman, kung nasabi niya na yung dahilan niya kung bakit siya nanghihiram, number 2 is ipaalam mo naman din sa kanya ang dahilan kung bakit ka may ekstrang pera na ipahihiram. So, yun. So, sinabi niya yung dahilan niya kung bakit siya nanghihiram. So, ikaw rin, sabihin mo din kung bakit ka may ekstrang pera na ipahihiram sa kanya. Ayun, for example, sabihin niya, pahiram muna ng pasalisi muna kasi kinapos ako ng budget, kinapos kami ng panggastos. O sige, sis, pahihiramin kita. Meron ako ditong naitatabing pera, pero ito inilalaan ko, for example, pang tuition ng anak mo. So yun, for example, meron ako ditong extra pera, itinatabi ko ito pambili ng aking yung pang inilalaan ko pang gasol. So yun, yung pambili ng pang refill ng gasol, o yun ng shilling. So dapat talaga yung pinaglalaan mo rin ng budget. So meron ako ditong extra pera na naitatabi. Halimbawa, for example, nag-online business ka, may extra ako ditong pera na itatabi, pinagbentahan ko ito, pero ito kailangan ko din kailangan ko din. So, yun, pagka gano'n na sinabi mo na, sige, meron ako ditong extra na, na budget, pangbili ng ganyan, kailangan, na itatabi na budget, gagamitin ko ito sa ganon. So, yun. So, pagka nasabi mo yung ganon, at least, hindi ka na mahihiyang, maningil, o i-recall siya na, pag halimbawa,
Sabi mo, may message mo siya na, sabi mo, sis, kasi yung perang ipinahiram ko sa'yo, pambili ng aming gasol. So, naubos kasi yung gasol namin. So, need ko na yung money. Yung ganun. O, sis, kasi, yun nga, pagka lumapit siya sa'yo, sabi mo, may extra ako ditong pera, pang tuition ng anak ko. O, sis, kasi, need ko na, kailangan na ng payment ng anak ko sa school. So, ayun, dapat ganun, maging malinaw. So, kasi before ganun, may lalapit sa akin. Kasi before kasi nagtitinda ako ng mga beauty product, ng mga nagbebenta po ako ng mga products. So, yun, may lalapit ko sa akin na gano'n, na pambayad ng ilaw. Sasabihin ko, eto kasi may pera ako dito, tinatabi. Pero ito, inilalaan ko pambayad ko doon sa product na ibinebenta ko. So sabi ko, hindi pa naman due date, hindi pa naman due date, sige, ikaw muna ang gumamit. And then yung kusa namang ibinabalik. So, sabihin ko, ganun kakailangan. So, yun. For example, ikaw ay isang OFW, nakauuwi ng Pilipinas, syempre, minsan may mga magpaparamdam niya, manghihiram ng pera, na kailangan nila ganung pera. So, ang mindful thinking kasi ng mga tao ganun, pagka dumating ka galing abroad, marami kang pera. So, yun. Kung talaga naman may extra ka, ipahiram mo, pwede mo naman din sabihin sa kanila na may pera ako dito, pero gagamitin ko ito pagka paalis na ako, mag-aayos ako ng mga papers ko, kailangan ko ng panggastos. So, yun. I-explain mo sa kanila din, kasi inalaman naman kung saan nila gagamitin yung pera. And then, ikaw din, i-explain mo din kung bakit ka may extra pera. Kasi kung halimbawa na inabot mo lang yung pera, ganun lang, di yung iisipin nila, may pera ito, kaya ganun. So, pwede mo sabihin na, halimbawa, OFW ka, nakararating na Pilipinas, gagamitin ko ito pang ayos ko ng papel. So, pag medical, ayun. So, pwede mong sabihin yung ganun. So, at least, kapag malapit ka nang umalis at hindi siya nagpaparamdam, pwede mong sabihin sa kanya na i-message mo siya, gagamitin ko na sis o bro yung pera kasi mag-aayos ako ng papers ko, magpapamedical ako. So, yun. At least, hindi ka na mahihiya na singilin siya. And guys, ang tip number 1, alamin kung saan niya gagamitin ang kanyang inutang. So, yung karapatan mo magtanong kung saan niya gagamitin ang pera. Kasi ganun nga yung iba, hindi naman sinasabi kung anong reason. Basta sasabihin lang, magme-message, agad-agad, pautang. So, yun. Number 2, ipaalam mo sa kanya ang dahilan kung bakit ka may extrang pera. So, yun, dapat ipapaalam mo talaga kung ano ang reason kung bakit ka may extrang pera. So, yun yung tip number 1 and tip number 2. So, abangan nyo po sa aking susunod na vlog. Ayan, pag-uusapan naman po sa Wednesday po ulit, same time, 4:45 PM, ang tip number 3 and 4. So, ayan, usapang pera, usapang budget, usapang pamilya, panggastos. So, bakit po ba masarap pag-usapan ang pera? Kasi po, syempre, lahat po tayo ay kailangan ng pera. So, hindi po masamang pag-usapan ng pera, hindi po masama ang maraming pera, at hindi po masamang pagkwentan o pag-usapan kasi money is a blessing. So, yun, money is a blessing po na dapat po palaguin, ating paunlarin at ating gastusin ng tama. So, yan. Kung ano man yung sitwasyon na iyong pinagdadaanan ngayon, maniwala ka, yan ay maayos at maayos din ang iyong pinasyal na buhay. Sa isang magandang buhay po. See you on my part 2.